Dahil sa matinding fallback ng mga players na to mula sa B-League, kanya-kanya na silang pasok sa PBA. Ang pinakamainit sa listahan ay ito si Ray Parks Jr. Akalain mo nga naman ang fallback niya ay hindi pala talaga matatawag na fallback dahil yung sasalo sa kanya isang napakasikat at bigating team sa PBA. Naniniwala din sila na kapag nakuha nila si Ray Parks, parang yan na ang next Justin Brownlee nila in the future. Si Ray maswerte pa rin. At karugtong po niyan, pag-usapan din natin itong B-League players na galing sa PBA na kanya-kanya ng balik sa kanilang mga teams at pag-usapan agad natin yan. Si Ray Parks ang alam kong may consistent na career sa B-League, averaging 13.1 points per game. Naging maganda din ang kanyang composure down at tila ginaganahan talaga. Since 2021 hanggang 2024 nang naglaro siya sa Nagoya Diamonds, kahit kailan pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang promising shooter at kaya niyang dalhin to the next level basta't bigyan mo lang ng playing time. Ang maganda kay Ray Parks Jr., madali siyang maka-adapt sa system dahil siya nga'y shooter, kaya may sapat siya na playing time doon. However, si Parks ay nailipat na ng team ang Osaka Evesa na kung saan ang team na to ay naghahanap ng isang mas legit na shooter na bagay sa kanilang pace. Yung alam mo na may kabilisan at mas may mataas na average points beyond 13 points per game. Ngayon naman usap-usapan na malapit na rin mag-expire ang kontrata ni Parks sa kanila. At ang Osaka mukhang maghahanap na rin ng ibang player na magpupush sa kanilang team standings bilang sila nga isang middle team. Hindi ganong kalakas, hindi rin ganong kahina. Kung si Ray Parks ay isang free agent, ang case no badwa, base sa larawan to na pinakita, ang ibig sabihin na si Ray Parks ay mapupunta kang Ginebra. Kung galawang PBA lang pag-uusapan, syempre si Parks galing na dyan. Subok na siya ng panahon. Hindi nga lang magawang manalo ng TNT. Sakto, ng Ginebra in searching din para sa isang legit na shooter at go-to-guy player. Yung kapag hawak niyang bola, alam mo talaga na hindi ka mapapahiya. Swak din siya sa system ni coach team na minsan nagra-run and gun. Siguradong big boost to sa kanila. Kesyo, ano kaya mararamdaman ng TNT na naglaro si Parks sa Ginebra? Nakakuha pa nila to nang walang kahirap-hirap. Habang TNT, dinukot pa nila yan mula sa Blackwater sa pamamagitan ng trade. Tapos nagloko pa yan sa kanila. Gaya na lamang nung sinabi nito na hindi na raw siya makakalaro sa TNT kasi may sakit ang mama niya. Nasa California daw siya. Yun pala, nasa La Union lang. Nagalit masyado ang TNT at tinanggal si Parks sa roster. Nirelease siya ng kusa kaya nakapaglaro agad sa Nagoya. Hindi na importante kay Parks ang tungkol sa TNT. Ay importante sa kanya ngayon may magandang karera pa rin siya after nitong B-League stint niya. Isa lang din si Parks sa mga halimbawa ng mga players na kanya-kanya ng pasok sa PBA. Nga pala, idadagdag ko na rin to. Bukod kay Parks, pati si Ava Nava, kukunin na rin daw ng Ginebra. Silang dalawa palang target nila. Kung naitatanong nyo bakit nga ba si Ava Nava ang kukunin nila, gayong may kaliitan tapos parang patpatin daw. Sa pagkakaalam ko, si Ava Nava isang two-way player. Ganyan lang yan, pero yung shooting niyan kahit sa anggulo. Nakita ko niyan dati na naglaro siya sa B-League. So isipin nyo na lang na may ka-backcourt duo si AJ Barrientos pero mas shooter lang itong si Ava Nava. Ito ang nakikita ko sa kanya. Kung kukunin man siya ng Ginebra, sa palagay ko hindi rin masyado magtatagal. Kilala natin si coach team. Hindi siya mahilig gumamit ng mga hindi pa subok. Maliban kung bibigyan nila niya ng playing time tapos umimpak agad. Bagay ba si Ava Nava sa Ginebra? Ano sa tingin nyo? Ilang former PBA players na nakapaglaro sa B-League babagsak na ulit sa PBA. Ito ay dahil sa remodeling ng B-League na sinabi ko sa inyo kahapon. Si Matthew Wright babalik na sa Phoenix dahil hawak pa rin naman ng Phoenix ang rights niya. Tamang-tama, kailangan ng Phoenix ngayon ang presensya niya kasi kulang din ng shooter ang Phoenix. Hindi pa hinog si Tio Trivero. Para si Perkins at Hasul na lang ang mga legit dyan. Sunod si Kiefer Ravena na uuwi na rin ng NLEX pero bala kunin ng TNT. Sa palagay ko, wala namang magiging problema kung si Coach Chot ang hahawak sa kanya. Habang yung iba, gaya ni Greg, nauna na. Si Kai Soto, AG Edu, Carl Tamayo na lang atang matitira doon kung sakasakali. Si Terdy Ravena, Kobe Paras magsisilbing potential rookies kung papasok na sa PBA. Yun nga, ay kung papasok talaga.